Yan, Yeah. okay. Pag meron na sa... Hello po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan para sa araw na ito. Ako po si kapatid na Ismael Arceo, ministro ng Ebanghelyo ni Kristo sa tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat muli ay makapagbabahagi na naman po ako sa inyo ng isang mahalagang bagay buhat sa banal na kasulatan tungkol sa Diyos. Sapagkat hanggang sa panahong ito ay nahihilo na ang mga tao. Hindi nila maintindihan ang tungkol sa Diyos. Kumbaga hilong-hilo na. Bothered na ang kanilang mga kaisipan. Kaya, nagpunta na lamang sila doon sa bagay na inunawa nila. Nabuhat sa kanilang kaisipan at hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Kaya, nakapangaral tuloy sila ng mali at maraming naakay sa mali. Bunga ng maling pag-aakala o pagkaunawa tungkol sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat may mga argumento na pinag-uusapan, hindi matapos-tapos na usapin tungkol sa Diyos, kagaya ng tungkol sa Ama at sa ating Panginoong Jesucristo at maging sa banal na Espiritu. Tatalo-talo tungkol dyan. Nagkakaroon ng kalituhan ang mga tao. Nagkakaroon sila ng confusion. No? Nako-confuse sila. Naguguluhan sila tungkol sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, maging sa banal na Espiritu. Sinasabi ng iba, iisa ang Diyos. Ang Ama. Tapos, sasabihin, Diyos si Kristo. Diyos ang Espiritu Santo. Di lalabas, tatlo ang Diyos. Diyos ang Ama. Diyos ang Panginoong Jesucristo. Diyos ang Espiritu Santo. Di tatlo ang Diyos. Akala ko ba, nakatala sa banal na kasulatan, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Kung Diyos si Kristo at Diyos din ang Espiritu Santo, sasabihin naman ng iba, tatlo ang Diyos. Labag ito sa nakasulat sa banal na kasulatan na may isang Diyos lamang. At yun nga po ang Ama. Paano nangyari na magiging katanggap-tanggap na Diyos si Kristo at Diyos ang Espiritu Santo? Pag tinanggap namin yan, magiging tatlo ang Diyos. Ang Ama, ang Panginoong Jesucristo, at ang Espiritu Santo. Diyan po nagkakagulo. Nagkalito-lito ang mga tao. Kaya, ano ang ginawa nilang pasya? Yung iba, tinanggap nila na hindi Diyos si Kristo
at hindi rin Diyos ang Espiritu Santo para maging easy sa kanila ang pag-unawa na may isang Diyos. Hindi isasali si Kristo, hindi rin isasali ang Espiritu Santo bilang Diyos. Kasi mahirap unawain Mahirap unawain. Yung iba naman tumakbo dun sa ganito na lang ang gawin para hindi tayo malito, sumakit ang ulo. Ang gagawin na lang natin ganito. Si Kristo, siya na rin yung Ama. Siya na rin yung Espiritu Santo para doon mareresolba natin ang nakasulat na may iisang Diyos lamang. Kaya yung ginawa nila, yung mga oneness na sinasabi, kung di ako nagkakamali, mga born again ito na tinatawag nilang born again Christian ang kanilang mga sarili. Yung ibang born again, siguro may ganitong di umano, merong mga ganitong paniniwala, yung mga tinatawag na born again, na si Kristo raw, siya na rin yung Ama, siya yung Ama. At siya rin ang Espiritu Santo. Di isa ngayon, Pero ang daming sasagasaan ng katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Maraming sasalangsangin ng doktrinang ito kapag ang nangyari yon. Kapag tinanggap natin na si Kristo, siya yung Ama, siya rin yung Holy Spirit. Maraming sasagasaang katotohanan at sasalangsangin ang doktrinang ito mula sa banal na kasulatan, kaya hindi po naging katanggap-tanggap ito sa mga nakakaalam ng katotohanan. At yun namang iisa lang ang Diyos, ang Ama, to settled na para di na mahirapan mag-isip, sapagkat ang nasusulat, iisa ang Diyos. Wag na nating gawing Diyos si Kristo at saka ang Holy Spirit. Kasi pag ginawa nating Diyos si Kristo at saka ang Holy Spirit, magiging tatlo ang Diyos. Labag di umano ang bagay na yan. Bueno, kung yun ay labag sa kanila, sa kanila po yun. Tingnan natin sa Biblia kung labag iyon. Yung na Diyos si Kristo at Diyos din ng Espiritu Santo. Natural ang Ama, Diyos. Kung tatanggapin ito, di lalabas, tatlo ang Diyos. Yun ang nagiging problema ng iba. Pero, sa tingin ko po ang malaking problema at malaking kamalian na maraming sasagasaang katotohanan at sasalangsangin sa Biblia, pagka sinalangsang ang katotohanan ang tungkol sa sinasabi ng banal na kasulatan tungkol kay Kristo, na si Kristo ay Diyos at ang Espiritu Santo ay Diyos. Maraming sasalangsangin at malalagay sa kamalian o magiging hidwa ang pananampalataya kapag si Kristo ay ginawang hindi Diyos at ang Espiritu Santo ay ginawang hindi Diyos. Malaki pong problema yon. Lalabas ka sa Biblia pagka ganon. Lalabas ka sa Biblia. Malalim at mahabang talakayin ang bagay na ito. Kaya hindi po ako nangangakong sa araw na ito ay matatapos ko ang bagay na ito. Kasi napakaraming mga bubuklating mga ebidensya
talata upang tutulan yung itinayong doktrina ng mga ibang mga nagtatag ng reliyon nila, kagaya ng may mga nagtatag ng reliyon na ang idinoktrina sa mga tao, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Tama po yun, pero para maging maliwanag na iisa lamang ang Diyos, para maging maliwanag po sa kanila at hindi na sila maguluhan, inalis nila ang pagka-Diyos ni Kristo. Yun isa pang dapat na liwanagin yun. Marami pong mga pagtalakay ang gagawin tungkol dun sa bagay na yun. Inalis din ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo para magmukhang tama sila sa sinasabi nila at maging parang totoo yung kanilang doktrina. Pero marami pong sinasalangsang yon. Yung alino, yung pagkaka-establish ng doktrina na iisa ang Diyos at hindi Diyos si Kristo at hindi rin Diyos ang Espiritu Santo, sapagkat sabi nila magiging tatlo daw ang Diyos pag ginawa mong Diyos si Kristo at ang Espiritu Santo. Kaya nagresulta sa maling paniniwala yung doktrina na para lumabas na tama sila, na parang tama sila, alisin na ang pagka-Diyos ni Kristo at alisin na ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo. Tama na yung Ama lang ang Diyos. Dahil sa sinasabi ng banal na kasulatan na iisa ang Diyos. Para wag maging tatlo ang Diyos. Sabi nila magiging tatlo daw Kaya kung gagawin nilang Diyos si Kristo at yung Espiritu Santo, magiging tatlo ang Diyos. Labag ito sa nakasulat na may isang Diyos lamang. Kung tutuusin, kumukuha sila ng points dito na para bang pinalalabas na tama sila sa pagkaunawa. Pero tingnan natin, mga kaibigan at mga kapatid, yun ang isang bagay na isa pang dapat liwanagin, no? Yung doktrina na yun, na may isang Diyos, hindi Diyos si Kristo, hindi rin Diyos ang Espiritu Santo. Yun lang Ama. Pero sinabi ko na po sa inyo kanina na kapag inalis mo ang pagka-Diyos ni Kristo at ang Espiritu Santo, maraming sasagasaan na katotohanan at sasalangsangin buhat sa banal na kasulatan. At kapag alam nyo naman, pagka ang banal na kasulatan ay sinasalangsang, wala po ang katotohanan sa mga ngaral na ito. Salangsang salangsang. Kumbaga, pangatwiran na lang ang natira, wala naman sa katotohanan. Nangangatwiran, pwede. Pangatwiran po yun. Yung kanilang mga ginagawa, pangatwiran. Gaya ng isa pang pangatwiran na para wag nang mahirapan sila sa pag-iisip, na para wag lumabas na tatlo ang Diyos. Para sa kanila, ganun ang takbo ng isip nila Pag Diyos si Kristo, Diyos din ang Espiritu Santo, Diyos na yung Ama di tatlo na ang Diyos. Samantalang sa Biblia, ang nakasulat, isa lamang ang Diyos, ang Ama. Para wag silang mahirapan naman, sa kabilang pananampalataya naman ng iba, ginawa na nilang si Kristo, siya na rin yung Ama, siya na rin yung Espiritu Santo.
di isa nga ang labas, ano? Iisa ang Diyos nun. Pero ano po ba ang totoo? Ano po ba ang totoo, mga kaibigan at mga kapatid? Ilan talaga ang Diyos? Ilan? Ang tanong ko po, ilan talaga ang Diyos? Ilan? Yan, ang tanong. Bueno, buena mano. Babasa po ako ng talata buhat sa banal na kasulatan upang sagutin ang tanong kung ilan ang Diyos. O, di ganito, sa pupuntahan ko po ay ang Santiago, ang sulat ni Santiago. Yan. Sugo ng Diyos. Si Santiago, si kapatid na Santiago sa Biblia. Ayon sa kanya, ayon po kay kapatid na Santiago, kapatid siya sa tunay na iglesia ng Diyos. Kaya meron tayong mababasa dito sa banal na kasulatan para doon sa sagot, ilan ba talaga ang Diyos? Ilan? Pakinggan nyo sa Santiago 2:19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Narinig po ba ninyo sa patotoo ng isa sa sugo ng Diyos? Ang sabi niya, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Mabuti pala yun. Mabuting gawain. Ang sumampalataya na ang Diyos ay iisa. Narinig po ba ninyo, mga kaibigan at mga kapatid? Iisa po ang Diyos. Isa po ang Diyos. Hindi sinabing dalawa ang Diyos o tatlo ang Diyos. Narinig po ba ninyo? Hindi sinabing dalawa o tatlo ang Diyos. Sabi sa banal na kasulatan, ang Diyos ay iisa. Yan. Yan po Maliwanag po, nasagot ko po yung tanong. O isa pa. Isa pang talata sa banal na kasulatan. Dito sa banal na kasulatan, buksan naman natin
sa unang Korinto. Sa unang Korinto, ha? O kaya dito sa banal na kasulatan sa unang Korinto 8:6. Yan. Pakinggan natin ang banal na kasulatan. Sa unang Korinto 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Hesu Kristo. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Narinig po ba ninyo, mga kaibigan, mga kapatid? Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Sino yung Diyos na yun? Na isang Diyos lamang. Ang Ama. Ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Hesu Kristo. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Yan ang paniniwala po ng mga tao na nasa tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung pong tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay mayroong isang Diyos lamang, ang Ama. Pinangalanan na po, may isang Diyos lamang, ang Ama. Kaya di solve na po tayo doon, ano? Yung tanong na ilan ang Diyos? Di isa lang. Isa lang. Sino yun? Ang Ama. Dalawang sugo na po ng Diyos ang nagpatotoo na isa lamang ang Diyos, ang Ama. O may isang Diyos. O ang Diyos ay iisa. No? Balikan natin sa Santiago. Balikan natin. Sa Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Talagang iisa ang Diyos. Mabuti ang iyong ginagawa. Mabuti ang ginagawa mo. Kasi hindi na mabuti pagka sinabi mong dalawa o tatlo ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Masettle po muna kayo doon. At you have to accept this truth. Tanggapin mo ito. Itong katotohanan tungkol sa Diyos.
na ang Diyos ay isa. May isang Diyos lamang, ang Ama. Ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, dito sila nahihirapan ngayon. Paano nila mareresolba ang problema? Gayong sa Biblia, Diyos si Kristo at ang Espiritu Santo ay Diyos. Nag-isip sila ng malalim at tumating sa kanilang pag-unawa na kung tatanggapin nila na Diyos si Kristo at Diyos din ang Espiritu Santo, magiging tatlo ang Diyos. Yun ang naisip nila, no? Sa pag-iisip nila yon. Hindi ganoon ang pangatwiran ng banal na kasulatan. Sa katwiran ng tao na salat sa pag-unawa, mahirap nga naman kung ibababa ko yung understanding ko doon sa understanding nila, mahirap nga namang unawain at hindi katanggap-tanggap kung ganun ang pag-unawa. Ganun nila inuunawa. Dapat pumunta sila doon sa itinuturo ng Biblia. Hindi yung tatakbo ka doon sa kung ano yung kaisipan mo na gusto mong paniwalaan o gusto mong tanggapin. Pumunta ka doon sa ipinatatanggap ng Biblia. Doon ka pumunta. Huwag mong ipilit yung naiisip mo na maraming sasalangsangin kapag kakinontra yung katotohanan. Magiging bulaang mangangaral ka, magiging bulaang guru ka pag ipinilit mo yung gusto mo at hindi yung gusto ng Biblia. Pagka daw kasi ginawang Diyos si Kristo at saka ang Holy Spirit, nagiging tatlo ang Diyos. Yun ang kanilang kaisipan. Hindi po ganoon ang kaisipan na itinuturo ng Biblia. Ano ba ang itinuturo ng Biblia? Na dapat sampalatayanan ng tao. Diyos ba si Kristo? Diyos din ba ang Holy Spirit? Kung Diyos si Kristo at Diyos din ang Holy Spirit, tama ba ang tumatakbo o pumapatak sa kanilang kaisipan na nagiging tatlo ang Diyos? Sa kanila kasi, pag inisip nilang ganon, ginawa nilang ganon, Diyos si Kristo, Diyos ang Espiritu Santo, ang takbo, nagiging tatlo ang Diyos sa kanila. Pero hindi nila muna pakinggan ng sinasabi ng Biblia, nakikinig kagad sila sa mindset nila na nagiging tatlo daw ang Diyos pagka Diyos si Kristo at Diyos din ang Espiritu Santo. Di po ba? Labag daw yun. Paano magiging labag kung yun kung halimbawa sinasabi naman ng Biblia Diyos si Kristo at sinasabi ng banal na kasulatan na Diyos ang Espiritu Santo? Paano magiging labag ang katotohanan na Diyos si Kristo at Diyos ang Espiritu Santo? Kasi po, ang sabi nila, ang
Ang sabi kasi nila, nagiging nagiging tatlo ang Diyos. O kung isipin mong tatlo ang Diyos, labag talaga yon. Pero yun nga ba ang sinasabi ng Biblia? Na pagka Diyos si Kristo at Diyos din ang Espiritu Santo, nagiging tatlo ba ang Diyos? Yun ang tanong ko. Kung Diyos si Kristo at Diyos ang Espiritu Santo, itinuturo ba ng Biblia na nagiging tatlo ang Diyos nun? Sagutin mo. Kailan itinuturo ng Biblia na pagka Diyos si Kristo, Diyos din ang Espiritu Santo, ay magiging tatlo ang Diyos? Oh. Sagutin mo nga. At tsak na hindi masasagot po ito. Hindi nila masasagot to. Saan sa Biblia? Nagtatanong ako, sagutin nyo. Nagtatanong ako. Sinasabi nyo, ministro kayo. O ako, ministro rin. Sagutin nyo ang tanong ko. Bagay, cross-exam. Halimbawa lang, ilustrasyon lang. Cross-exam kita ngayon. Saan mo mababasa sa Biblia na pagka Diyos si Kristo at Diyos ang Espiritu Santo ay nagiging tatlo ang Diyos? Saan? Tsak, nawala po silang mababasa. At hindi nila paninindigan ang paksang ito. Ako pag nagtanong, hindi nila masasagot. Kung masasagot man nila, sinasagot lang nila, pangangatwiran lang yon. Pangangatwiran yon, hindi totoo yun. Pangangatwiran po. At kapag sila ay nangangatwiran ng nangangatwiran, paliko naman sila ng paliko. Sabit po sila. Bawat sagot nila, may sabit yun. May sabit. May sabit. Tsaka hindi po nila masasagot ang tanong na ito. Corner na sila. Na-corner na, talo na sila. Saan mababasa sa banal na kasulatan na kung Diyos si Kristo at Diyos din ang Espiritu Santo ay nagiging tatlo ang Diyos? Saan? Pag nabasa mo na kung Diyos si Kristo, Diyos din ang Espiritu Santo, magiging tatlo ang Diyos. Pag mayroong talatang ganon sa Biblia, kailangan basahin mo word for word. Basahin mo word for word, Saan mababasa sa banal na kasulatan na kung Diyos si Kristo at Diyos din ang Espiritu Santo, nagiging tatlo ang Diyos? Tsak! Kahit na anong gawin nila sa ulo nila, mga kaibigan at mga kapatid, wala silang may sasagot sapagkat walang mababasa sa Biblia na kung Diyos si Kristo at Diyos din ang Espiritu Santo ay magiging tatlo ang Diyos. Wala pong ganon sa banal na kasulatan. Likhang isip, gawa-gawa ng tao. Likhang isip, gawa-gawa ng tao na kapag tinanggap na Diyos si Kristo at Diyos din ang Espiritu Santo, ay magiging tatlo ang Diyos. Wala pong ganon sa Biblia. Yan ay po yun, yung laman ng kaisipan nila. Ganon po nila inisip at inunawa ang tungkol sa bagay na yan. Kaya
nagkawindang-windang na ang kanilang mga doktrina. Bueno, mga kaibigan at mga kapatid, gusto kong patunayan sa inyo mula sa banal na kasulatan. Hindi ko na muna hahabaan ito. Kasi meron pa namang mga susunod na panahon. Patutunayan ko lang, kahit alam na ninyo na Diyos si Kristo, kahit tig-isang talata lang, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Pakinggan po ninyo sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Dito po sa maliwanag na sinasabi tungkol kay Jesus na ating Panginoon, isang apostol ang nagpapatotoo tungkol kay Kristo, na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Pakinggan natin sa 2 Pedro 1:1. Ganito ang ating mababasa. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Maliwanag po ba ang pananampalataya ni Apostol Pedro na itinuturo ng banal na kasulatan, na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos at tagapagligtas? Sinong nagpapatotoo? Apostol. Sinong apostol yan? Si Simon Pedro. Anong sabi ni Apostol Pedro tungkol sa Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya, babasahin ko, si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. 2 Pedro 1:1, sama ko na yung 2. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Napakahalaga ng pagkilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Ipinakikilala po ng banal na kasulatan ang Diyos, yung Ama ng Panginoong Jesucristo. Yung Ama, iisa yon, tunay na Diyos yon. At yun namang dapat pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, Diyos at tagapagligtas, ayon sa 2 Pedro 1:1. Ang ibig ko po sabihin, yung nasulat sa aklat ni Pedro, yung nasulat doon, nagpapatotoo yung aklat o yung sulat ni Pedro, isinulat ni Pedro. Ano yung sulat ni Pedro? Basahin ko ulit. Sige, babasahin ko ulit. Sa 2 sulat ni Pedro 1:1, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo muli.
si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ano yung nakamtan ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo mula sa ating Panginoong Jesucristo? Mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kanino nila tinanggap yung mahalagang pananampalataya sa katwiran? Kanino nila itong mga alagad na ito, ang ating Panginoong Jesucristo? Kanino nila nakamtan yung mahalagang pananampalataya? Sa katwiran. Sabi sa banal na kasulatan, nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Diyan pa lang po kung hindi natin tatanggapin Diyos si Kristo, lalabas tayo sa Biblia, at kapag lumabas tayo sa Biblia, nakakalungkot na pangyayari, ang pananampalataya po, dahil hindi mo tinanggap na Diyos si Kristo at tagapagligtas, magiging hidwa. Ikapapahamak po ng kaluluwa ng tao. Kasi po ang problema, sabi naman nila, kung tatanggapin namin ang talatang yan, na Diyos si Kristo at tagapagligtas, magiging dalawa daw po ang Diyos. O kung isasama pa ang Espiritu Santo na Diyos, magiging tatlo ang Diyos. Ba't kasi yung problema sa inyo? Ba't nyo ganyang inunawa? Yun ang problema sa inyo Ba't nyo ganyang ginaganyang inuunawa? Na kapag ka Diyos si Kristo, Diyos din yung Espiritu Santo, magiging tatlo ang Diyos. Wala namang ganun sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Narinig po ba ninyo? O ngayon, yun patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo na hindi pwedeng tutulan ang pagka-Diyos ni Kristo. Ngayon, sa Holy Spirit, tingnan natin. Tingnan po natin sa Holy Spirit, ano? Baka sabihin ng iba yung Holy Spirit, anghel. Nako, lalong malaking pagkahilo ng tao na yan kung sasabihin niya na yung Holy Spirit ay anghel. Hindi po anghel ang Holy Spirit, mga kaibigan, at hindi rin anghel ang Panginoong Jesucristo. Walang ganon, kasi si Kristo sinasamba ng mga anghel. Sinasamba ng mga anghel. Si Kristo ay sinasamba ng mga anghel. Kung anghel si Kristo, di kasama siya dun sa sumasamba. Alangan namang si Kristo sambahin niya sarili niya. Hindi po anghel ang Panginoong Yesus, Diyos. Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Hindi po anghel ang Panginoong Jesucristo. Walang ganun sa Biblia na anghel ang Panginoong Jesucristo, anghel. Mali. Dahil dito po sa Hebreo
ito pong pananalitang ito na nagmula sa Ama, hindi niya sinabi sa kanino mang anghel kundi sinabi niya ito sa Panginoong Jesucristo lang Isang makatwid, si Kristo hindi po anghel, gaya ng ibinabalita ng iba na ang Panginoong Jesucristo anghel. Mali. Nakakahiya. Nakakahiya po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Na ituring mong anghel si Kristo. Diyos at tagapagligtas si Kristo, ayon sa 2 Pedro 1:1. Pakinggan po natin yung pahayag ng Diyos, ang Ama. Ito po ang ating mababasa sa Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi at sambay siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Sa mga tweet po, hindi po anghel ang Panginoong Jesucristo. Hebreo 1:5 hanggang 6 na ang aking binasa. Para mas lalong tumindi, ang binasa ko pong salin, ang Biblia, puntahan natin ang magandang balita Biblia. Inuulit ko po, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos at tagapagligtas. Hindi po siya anghel. Lalong hindi siya tao sa likas na kalagayan. Naunawaan po ba ninyo, mga kaibigan at mga kapatid? Ako, tandaan po ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, nangangaral ako ayon sa pagkasugo sa akin ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At sa maniwala kayo sa hindi, ang lahat po ng mga bagay na inyong napapakinggan na aking iginigiit sa inyo ay pawang mula sa Diyos, buhat sa banal na kasulatan. Ngayon, tuloy. Dito po sa magandang balita Biblia, Hebreo 1, dito sa 5 hanggang 6, pakinggan po ninyo ang pagkahayag. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging ama mo ako. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko. Kaya hindi po anghel ang Panginoong Jesucristo. Hindi nga yung sinabi ng Ama. Sa sino mang o kanino man o sa sino mang anghel na ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging anak. Ano sabi ng Ama? Ulitin ko. Kasi po nagkakaroon ng dahil sa kalituhan ng mga tao, random ko yung kalituhan nila, kaya nakarating sila sa maling pagkaunawa tungkol sa Diyos. Kasi yung pagkalito babasahin ko ng maliwanag sa banal na kasulatan muli, itong Hebreo 1:5 hanggang 6. Pakinggan po ninyo. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging ama mo ako. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko.
sabi ng Ama sa kanyang anak. Ngayon, sa patutuo mismo ng Ama kung ano yung anak niya, sa Hebreo 1:8, ganito ang nakasulat. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Narinig po ba ninyo? Ikaw ay maghaharing may katarungan. Yan po ang sabi ng Ama sa kanyang anak. Anong sabi ng Ama sa kanyang anak? Ang Panginoong Jesucristo. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Inong nagsabi? Ang Ama sa kanyang anak. Anong sabi niya? Anong sabi ng Ama sa kanyang anak? Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Diyos po ang anak ng Diyos. Diyos po ang Panginoong Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Napakarami, dagdag ako ng talata tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. O yung Holy Spirit naman, no? Kaya hindi po anghel ang Panginoong Jesucristo, kasi sinasamba siya ng mga anghel, at kanino man sa mga anghel, hindi sinabi ng Diyos na ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Sinabi po ng Panginoon Diyos ito sa tanging Panginoong Jesucristo lamang, na siyang bugtong na anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos po, ang Panginoong Jesucristo, ayon po sa Ama, Diyos po ang kanyang anak. Hebreo 1:8. Sana po ay maliwanag po sa inyo. Ngayon, tungkol naman sa Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, Diyos po ba ang Espiritu Santo? Hindi naman tao ang Espiritu Santo. Gaya ni Kristo, hindi naman tao ang Panginoong Jesucristo sa likas na kalagayan. Hindi rin anghel ang Panginoong Jesucristo. Walang mababasang anghel si Kristo. At wala ring mababasang anghel ang Espiritu Santo. Hindi rin mababasa na tao ang Espiritu Santo. Pag meron kayong doktrinang narinig na ganyan na ang Espiritu Santo ay tao, talagang hilong-hilo na talaga yung tao na yun. Nahihilo na sa hiwaga ng Biblia. Hanggang sa dumating na lang siya sa gusto niyang paniwalaan, nagsettled siya ng paniniwala na hindi paniniwalang itinuturo ng Biblia. Yung paniniwala na yun, galing lang sa isip niya, itinuro niya. O gaya nung pagka daw tinanggap na Diyos si Kristo at Diyos din ang Espiritu Santo, nagiging tatlo ang Diyos. Kasi Diyos ang Ama, tapos Diyos pa si Kristo, Diyos ang Espiritu Santo, di ang lalabas tatlo ang Diyos. Sa pag-unawa niya yon, sa isip niya yon. Pero ang Biblia po hindi ganon ang dinadrive niya na pag-unawa, na kung Diyos si Kristo, Diyos din ang Espiritu Santo, nagiging tatlo ang Diyos. Yung ba mula sa Biblia? Walang ganon sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya tanggapin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo na si Diyos. O yung Espiritu Santo naman, sa Gawa 5:1 hanggang 4. Pakinggan po ninyo.
Gawa 5:1 hanggang 4. Ganito ang ating mababasa. Datapwat, isang lalaki na tinatawag na Ananias, nakasama ng kanyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga. Nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi ba yaoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Napansin po ba ninyo? Kaganda-ganda naman na talata. Praise the Lord! Purihin po ang Panginoon. Ito pong si Ananias, nagbili ng isang pag-aari, inilingid ang isang bahagi ng halaga. Nagnakaw siya ng isang bahagi ng halaga at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Tatapwat, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Kanino nagsinungaling? Si Ananias. Sa Espiritu Santo. Ano yung Espiritu Santo? Tuloy. Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi ba yaoy nananatiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ang Espiritu Santo po, pinatutunayan ng banal na kasulatan, sapagkat si Ananias ay nagsinungaling sa Espiritu Santo, nagsinungaling siya sa Diyos. Kanino nagsinungaling si Ananias? Sa Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? Diyos. Nagsinungaling siya sa Espiritu Santo si Ananias Inilingid niya ang isang bahagi ng halaga ng isang pag-aari. Pag-aari niya, binenta niya. Pero inilingid niya yung isang
isang bahagi ng halaga. Nilingid niya yun. Sikreto yun. Ninakaw niya. Hindi niya binigay buo lahat. Inilingid ni Ananias yung isang bahagi ng halaga nang may pagbili niya ang isang pag-aari niya. Nagsinungaling siya sa Espiritu Santo. Sarili niya yung pag-aari na yon. Tapos naipagbili niya. Siya rin ang makapagpapasya. Wala namang pipwersa sa kanya na o mananakot na o huwag mo ibigay lahat yan, papatayin kita. Walang ganun. Nasa kapangyarihan niya lahat yun na dapat niya ibigay lahat yung halaga na yun na napagbilhan. Ibig sabihin binenta niya o yung abli, yung tinatawag na benta, yung nakamtan niyang kita, nakaw siya ng isang bahagi ng halaga nun. Hindi niya ibinigay na buo o lahat sa paanan ng mga apostol, no? Nagsinungaling siya sa Espiritu Santo. Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso, sabi ni Apostol Pedro. Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Nagsinungaling siya sa Espiritu Santo. Ipinakikilala rito ni Apostol Pedro, no? Apostol Pedro. Pinakikilala rito na ang Espiritu Santo ay Diyos. Na kung saan si Ananias ay nagsinungaling. Nagsinungaling siya sa Espiritu Santo, sa Diyos. Diyos po ang Espiritu Santo, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi isang kalagayang umiiral din yan, nakasama ng Diyos, yung Espiritu Santo. Kung yung tao may Espiritu, yung pakayang Diyos walang Espiritu. Espiritu ng Diyos yan, yung Espiritu Santo. Espiritu ng Diyos. May Espiritu ang Diyos. Yung tao may Espiritu. Yung tao may Espiritu, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Diyos may Espiritu rin. Yun yung Holy Spirit o Espiritu ng Diyos. Pakinggan nyo sa banal na kasulatan. Dito sa Genesis, dito sa Genesis 1:1 hanggang 2, pakinggan po ninyo. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. Yung Espiritu ng Diyos, mga kaibigan, kasama ng Diyos yun. Gaya ng tao, meron tayong Espiritu. Naintindihan na po ninyo siguro ang ibig sabihin yan, no? Naliliwanagan na po kayo niyan. Dito po, sa aking babasahin, patutunayan ko
na ang tao po may espiritu. Ang Diyos may espiritu. Sa unang Tesalonica, dito sa 5:23, ganito ang ating mababasa. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesu Kristo. May espiritu po yung tao. Hindi ang tao katawan lang. Kung titignan mo, no? Katawan, laman. Meron pala tayong isa pang sangkap. 3 sangkap na bumubuo sa tao. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Ang Diyos po, mayroong espiritu. Yun yung espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos. Siyempre, Holy Spirit yun. Binasa ko na kanina na mayroong isa pa na sa Diyos. Yung espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos. At yung espiritu ng Diyos, mula sa Diyos yun. Mula po sa Diyos yun. Mismong sa Diyos yun. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po ninyo, mayroong espiritu ang Diyos. Yan. Yung tao, may espiritu. Espiritu ng tao yun. Yung Diyos, espiritu ng Diyos. Ha? Yung pong Espiritu Santo. Yan. Buhat po sa Diyos yun. At yung Espiritu Santo, mga kaibigan at mga kapatid, ano yun nasa Diyos yun nagmumula sa Diyos yun. Yan. Pakinggan natin ang Juan 14:26. Datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng nasa inyo'y aking sinabi. Ang Espiritu Santo po, o ang Espiritu ng Diyos, nagtuturo rin at siyang nagpapaalaala ng lahat ng sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo. Nagtuturo. Di may papel na ginagampanan din ng Espiritu Santo. Isa dyan yung kanyang pagtuturo sa atin at pagpapaalaala ng lahat ng sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo. At ang Espiritu Santo isinusugo ng Ama. Kasi ang Espiritu Santo nasa Ama yon.
mula sa Ama. Pinagmumulan ng Espiritu Santo sa Ama, sa langit, sa Diyos. Yun yung Espiritu ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid. At ayon sa banal na kasulatan, sa binasa ko kanina, ang Espiritu Santo, Diyos. Diyos. Espiritu ng Diyos yun. May Espiritu ang Diyos. Ikaw nga na tao, may Espiritu eh. Yung Diyos pa, walang Espiritu. Datapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, sabi ng Panginoong Jesucristo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ngayong wala na po ang Panginoong Jesucristo, nasa langit na, ang gumaganap ng pagtuturo at pagpapaalaala, nagpapaalaala sa atin sa lahat ng itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit, mga kaibigan. At mga kapatid, narinig po ba ninyo yung role ng Espiritu Santo? Kaya kung hindi ka tinuturuan ng Espiritu Santo, hindi ka niya ginagabayan, puro na lang palpak ang doktrinang ituturo mo. Kung ikaw'y nangangarap na mangaral, naku, sabi ko naman po sa inyo, kung di lang ako sinugo ng Diyos, hindi ako lalagay sa ganitong sitwasyon eh. Hindi ko naman po matanggihan, mga kaibigan at mga kapatid. Unang una ako merong inaasikasong mga businesses. At mga talents na inaalagaan ko. Kung di lang ako sinugo ng Panginoon, ba't naman ako mangangaral ng ganito? Mga kaibigan, ang tigas-tigas ng ulo ng tao. Mahirap pasunurin sa katotohanan. Totoo na nga tinatanggihan pa anong klaseng kukote ng mga tao na yan? Totoo na, tinatanggihan pa. Ngayon, napatutunayan na ang Espiritu Santo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Ang Ama, Diyos. Nagiging tatlo ba ang Diyos, mga kaibigan? Kung ang Diyos na iisa ang Ama ay may Espiritu, ang tao may Espiritu. Ako, tao, o may Espiritu ako, nagiging dalawa ba ako nun? O kung bibilangin, ako at yung Espiritu ko, yung katawan ko, yung Espiritu ko, tsaka yung kaluluwa ko, kaibigan, yung katawan ko, yung Espiritu ko, at saka yung kaluluwa ko, ilan ako? Di ba isa lang ako? Kaibigan, sasagot ka lang sasagot ka lang, tinatanong, bawat nandiyan ka sa harap ko, tinatanong kita, ako tao, may katawan ako, di ba? O di sa yon. Bilang ako, meron akong espiritu at meron ding kaluluwa. Ngayon tanong ko sa iyo, ilan ako? Sagot, tatlo ba ako ngayon? Di ba? Iisa lang ako. Naunawaan mo, ang Diyos ay may espiritu. Di pwedeng wala siyang espiritu. Espiritu ng Diyos.
mga kaibigan. Bilang Diyos, meron siyang espiritu. Maaari bang walang espiritu ang Diyos? Kung yung tao merong espiritu, ang Diyos walang espiritu? Saan mo mababasa ang Diyos walang espiritu? Meron siyang espiritu at sinusugo niya ang kanyang espiritu para sa kanyang mga anak. Naunawaan po ba ninyo? At ang Espiritu Santo ang nagtuturo at nagpapaalaala sa lahat ng mga itinuro ng Panginoong Jesucristo. Gayong wala na siya sa lupa. Nasa langit na siya. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, datapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya, ang Espiritu Santo, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, mga kaibigan at mga kapatid, napakahalaga ng kanya role sa buhay ng tao upang ang tao ay maligtas. Kung ang tao may espiritu, kaluluwa, buo yun. Buo yun. Ano yun? Tatlong buo. Pakinggan mo muli para hindi ka malito. Eto. Sa unang Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Ingatan mo ng buo yung espiritu mo. Ingatan mong buo yung kaluluwa mo. Ingatan mong buo yung katawan mo. Lahat ng yon ay ingatang buo. Ingatang buo. Buo yun mag-iisang buo na lang yun. Isang buo. Magkakasamang yung espiritu mo, kaluluwa at katawan ay ingatan mong buo. Kasi pag napulyot yung kaluluwa mo o kaya yung katawan mo napulyot ng kasalanan, yung espiritu mo at kaluluwa polluted na rin. Halimbawa, yung katawan mo bakla ka, nakikiyapid ka sa kapwa lalaki, o dili kaya kahit hindi ka bakla, ikaw lalaki ka, nakikiyapid ka sa hindi mo asawa, kasalanan yun. Polluted na yung katawan mo sa kasalanan. Polluted na rin yung kaluluwa mo at espiritu. Hindi mo na ingatang buo Kapintasan yan o kasalanan yan. Alam niyo naman, kasalanan ang pagkikiyapid ay kasalanang ikamamatay. Kaya delikado yan pagka pinupuspos mo ng kasalanan yung sarili mo, wala kang kaligtasan yan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi makasalanan ka, marumi sa harap ng Panginoon. Ngayon, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid. Baka sakali patawarin ka ng Panginoon. Magsisi ka ng kasalanan.
At huwag nang babalikan pa. At para maging qualified yung pagsisisi mo, kailangan matagpuan mo yung tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Umanib ka ron, magpabautismo ka ron, at nang luminis ang iyong kasalanan. Kasi ang nililinis ng Panginoong Jesucristo sa kanilang mga kasalanan ay yung mga taong na kay Kristo na. Kaya nga itong iglesyang ito ng Diyos, na kay Kristo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Lahat ng na kay Kristo na, nilinis na ng Panginoong Jesucristo. Nililinis at nilinis na ng Panginoong Jesucristo. Kaya magiging qualified yung iyong pagsisisi para makacheck ka na kwalipikado yung pagsisisi mo ng kasalanan, ay sana'y matagpuan po ninyo ang tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus upang tumanggap ng tunay na bautismo upang luminis ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa kanyang turo, kailangan mabautismuhan ka. Yung tunay na bautismo matanggap mo. At yung tunay na bautismo na yon, nasa tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus yun, mga kaibigan at mga kapatid. Una-unawa na po ninyo yung paksa natin. Ang Diyos po ay may espiritu. Kasakasama niya yon. Gaya natin na tao, kasakasama natin yung espiritu natin at kaluluwa sa kabuuan natin bilang tao. Meron pa pong isang kasama ang Diyos, ang kanyang verbo. Hindi po pwedeng walang verbo ang Diyos, hindi rin po pwedeng walang espiritu ang Diyos. Pagka ang Diyos mo walang taglay na espiritu, kulang-kulang yun. At yung Diyos mo, halimbawa, wala ring verbo, paralyzed na Diyos yun. Diyos-Diyosan yun. Diyos-Diyosan yung paralyzed yun. Sa wikang Kapampangan, Pileya yung Diyos mo, pari. Pileya. Pileya yung Diyos mo. Disabled. Walang silbi. Hindi tunay na Diyos. Kasi ang Diyos dapat may espiritu, espiritu ng Diyos, at meron ding verbo, verbo ng Diyos. Nakakita ka ba naman na Diyos walang verbo o walang salita? Hindi po ba ang salita bahagi noong may sinasalita? Kunin mo na lang sa mababaw na pag-unawa. Ang berbo ng pasimula, siya, si Kristo, ang berbo o ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Doon na lang sa mababaw na pag-unawa. Salita. O sabihin mo na literal na salita. Meron ba naman salita? Meron ba naman Diyos walang salita? Di pipi. Kaya yung salita, bahagi ng kadyosan yun. Bahagi ng Ama yun. Ng Diyos na iisa. Yung ang salita. Although yun ay isang kalagayang umiiral na kasama ng Diyos, ang verbo, at yung Espiritu Santo, magkakasama yun. Nagiging tatlo ba ang Diyos? Sa sarili mong pag-unawa, naging tatlo ang Diyos. Pero sa tinuturo ng Biblia, pakinggan nyo sa banal na kasulatan, sa English ko babasahin, sa King James Version. Let us all listen to the
dictation of the Holy Scripture, here in 1 John chapter 5 verse 7, it says, "For there are three who bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one." Pipilit mo ngayon, tatlo ang Diyos. Sinabi na nga ng banal na kasulatan these three are one. Di ba ang Panginoong Jesucristo nasa langit na? At ang Espiritu Santo nasa langit mula sa Diyos. Isinusugo ng Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang Holy Spirit sa kanyang mga anak upang patnubayan sila, magturo at magpalaala sa lahat ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sa langit yan magkakasama sila, ang Ama at yung Espiritu niya at yung kanyang verbo ng Diyos, at yun ang ating Panginoong Jesucristo. Nung magawa na ng Panginoong Jesucristo ang paglilinis ng kasalanan, saan siya pumaroon? Si Kristo, saan pumaroon? Di ba nasa langit na po siya? O pakinggan po ninyo sa banal na kasulatan dito sa meron dito sa Hebreo 1 sa 3. "Palibhas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, si Kristo, at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos, yung Ama, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, sa langit." Nakaluklok na siya sa kanan ng karangalan sa langit, sa dakong tahanan ng Diyos sa langit. Nandun na siya, ang Panginoong Jesucristo, kasama na ng Ama. Kasi si Kristo, berbo ng Diyos, ang salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang aking babasahin sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 19:13. "At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, si Kristo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos." Ang Berbo ng Diyos. Sa mga kapatid po, ang Diyos po, hindi po natin kinukonclude mula sa banal na kasulatan, meron po siyang verbo. Si Kristo po ang Berbo ng Diyos. Yung Holy Spirit naman, yan ang Espiritu ng Diyos. O ilan ang Diyos ngayon? Iisa lang po ang Diyos, ang Ama. Siya lang ang tanging Diyos na may Espiritu at Berbo. Kasi yung ibang Diyos na dinidiyos ng ibang tao, walang berbo yun at wala ring Espiritu. Kaya inutil yung kanilang Diyos. Diyos-Diyosan yon, mga kaibigan at mga kapatid. Ang tunay na Diyos na itinuturo ng banal na kasulatan, kumpleto siya. Kumbaga sa si liwanag, meron siya sinag. Kumpleto. Sino yung sinag? Sinag na yon, si Kristo. Pakinggan po ninyo ang banal na kasulatan. Hindi po ba ang sinag bahagi ng liwanag? Ang Diyos, ang Ama po, maliwanag siya, maluwalhati. Yung sinag ng kanyang kaluwalhatian, si Kristo. Di bahagi si Kristo ng Diyos Ama? Narinig po ba ninyo? Babasahin ko sa Hebreo 1:3. "Palibhas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian." Sino yung sinag ng kaluwalhatian ng Diyos?
si Kristo at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Yan, si Kristo yan, mga kaibigan at mga kapatid. Basahin natin sa English. Babasahin ko sa English, mga kaibigan, para hindi kayo malito. Dito sa Hebrew chapter 1 verse 3, who being the brightness of His glory, lalong lumiwanag, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, then He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Who is that? Our Lord Jesus Christ. Who is our Lord Jesus Christ? The brightness of the glory of God. Meron ba namang glory, walang brightness? Yung cellphone mo, walang brightness, malabo, di ba? Yun po, kaya si Kristo, ang berbo ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos, tsaka yung berbo ng Diyos, bahagi ng Diyos yun, na hindi pwedeng mawala sa kanyang pagka-Diyos. Kaya iisa lang ang Diyos, ang Ama. Siya po ang Diyos na tanging Diyos na kinikilala ng mga nakauunawang mga tao sa Diyos, na siya ang Diyos, ang Ama, na ang Diyos ay may Espiritu at Verbo. Ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit. Ang Verbo ng Diyos, si Kristo. Yan po ang katangian ng Diyos Ama. O sabihin nating bumubuo sa Kanya bilang iisang Diyos. Sana po patnubayan kayo ng Panginoon para maunawa ninyo. Yung pong berbo, kaya po yun ay bahagi ng Diyos. Berbo ng Diyos o ang salita ng Diyos. Kaya si Kristo, bahagi po yan ng kadyosan ng Ama. Bahagi po siya ng Ama. Sa kabuuan ng Ama bilang Diyos. Kasi si Kristo, mga kaibigan at mga kapatid, para mahalata mong, malaman mo, maunawa mo na si Kristo ay bahagi ng Diyos bilang sa kanyang kaisahan bilang Diyos. Pakinggan po ninyo ang unang Korinto 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Di po ba ang kapangyarihan at karunungan ay sumasa Diyos? Ang Diyos po may kapangyarihan at may karunungan. Kung tayo nga mga tao may karunungan, ang Diyos pa wala. Hindi ba't ang karunungan natin mula sa atin? Ang karunungan ng Diyos mula sa Diyos at ang kanyang kapangyarihan. Bahagi po ng Diyos yun. Bilang siya Diyos, meron siyang karunungan at kapangyarihan. Kaya si Kristo, bahagi ng iisang Diyos. Ang Diyos po ay may Espiritu at may Berbo. Kaya nga si Kristo, Berbo ng Diyos. Yung Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos. Ilan po ngayon ng Diyos? Isa lang, ang Ama. Siya ang Diyos, ang Ama. Kasama na ron, nandyan na dyan si Kristo at ang Espiritu Santo. Sapagkat sa iisang Diyos, ang Diyos merong Espiritu at may Berbo o ang salita.
Naunawaan po ba ninyo? Ako nga, naririnig nyo, may salita ako. Hindi ba't bahagi ko yung salita ko? Salita ko, akin yun. Yung salita ko. At saka ako, iisa yun. Bagamat mabibilang mo na 3 ang Ama. Kaya nga sa Biblia, sinabi, 3. May 3. May 3. Mabibilang mo. Pero iisa yun, 3 na yun. Pero iba ang Ama sa Anak o sa Berbo. Iba rin ang Espiritu Santo sa Ama at sa Berbo o sa ating Panginoong Jesucristo. 3 sila, pero considered as 1. Narinig po ba ninyo? Biblical ba yan? O pakinggan nyo. Unang Juan 5:7. For there are 3 who bear witness in heaven. Sa heaven pala, no? May 3 ron. Who bear witness. Who are they? The Father, ang Ama. The Word, ang Berbo. And the Holy Spirit, at ang Espiritu Santo. And these 3, at ang 3, are 1, ay iisa. Ang 3 po, iisa. Pero hindi ko nangangahulugan 3 ang Diyos. Sabi na nga, yung 3, iisa. You must consider them as 1. Parang tayo, binubuo tayo ng ating, meron tayong espiritu, kaluluwa, at katawan. Na bumubuo sa atin bilang isang tao o individual. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay naunawaan po ninyo. Kaya lang yung 3 na sinasabi ko, ano yun nasa loob natin. Ngayon yung Ama naman, yung Berbo ng Diyos, kasama niya yung sa langit, nakaluklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Yung Espiritu Santo, nasa Diyos yun. Isinusugo ng Ama ang kanyang Espiritu Santo. Kaya yung Espiritu ng Diyos, sinusugo niya yun, yung Espiritu Santo. Gaya ng isinugo niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So, 3 silang magkakasama sa langit. No? Iba yung Ama, iba yung anak, iba yung Espiritu Santo. 3 silang magkakasama sa langit. Pero, you must consider them as 1. Mahirap bang unawain yun? Ganyan ang kadyosan. Anong magagawa mo? Hiwaga ang pinag-uusapan natin. It is not the thinking na nagmumula sa tao. Pumunta ka sa thinking o pag-iisip na itinuturo ng banal na kasulatan. Para wag kang mahirapan. Wag mong unawain na kinakaya mong unawain na parang iyo yung salita ng Diyos. Hindi naman ganun yung pag-unawang itinuturo ng Biblia. Kaya po, kahit Diyos si Kristo at ang Espiritu Santo, Diyos yung Ama, hindi po nangangahulugang naging 3 ang Diyos. Because these 3 are 1. Although iba po si Kristo sa Ama at iba rin ang Espiritu Santo sa Ama at sa Panginoong Jesucristo. Iba rin ang Panginoong Jesucristo sa Ama at sa Espiritu Santo. Iba ang Ama sa Anak at sa Espiritu Santo. Sana po naintindihan po ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Talagang magkasama po ang Diyos at ang kanyang Berbo at ang Espiritu Santo doon sa langit. Magkakasama silang 3.
But these three are one. Hindi po yung isang sinasabi nyo na isang isa. Yung tatlo na nakikita mo ron, na tatlo, do not consider them as three. These three are one. Yun po ang kabuuan doon. Kung paano iisa ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Iisa ang Diyos, ang Ama. Siya yung may berbo na siya yung Diyos na tunay na may berbo at Espiritu Santo. Ang tao may espiritu at may kaluluwa. Yung Diyos mayroong espiritu at mayroon ding berbo. Ganyan ang kadyosan ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Ganyan po. Nauunawa mo ron, kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo na sa Juan 17:3 na diyan mababasa mo, may iisang Diyos, yung Ama, iisa yon at tunay na Diyos yun. Basahin natin sa banal na kasulatan. Babalikan ko po para lubos ninyong maunawaan ito. Yan po ang pagkilala na itinuturo ng banal na kasulatan. Ganyan mo unawain. Huwag mong ipilit yung sa'yo. Kasi aalisin mo ang kadyosan ni Kristo, sinasalakay mo yung katotohanan tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo na nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi ka magiging kasang-ayon ng Biblia. Lalabas ka sa Biblia. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila. Sino yon? Yung Ama na kinakausap ng Panginoong Jesucristo. Ang iisa at tunay na Diyos. At si Jesucristo. Si Jesucristo, tunay na Diyos din. Kagaya ng Ama na iisa at tunay na Diyos. Yung Ama, iisa lang yon. Yung Father na Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Iisa lang yun. Hindi pwedeng naging dalawa yun. Iisa lang yun. Tunay na Diyos yun. At si Jesucristo, tunay na Diyos din. At ang Espiritu Santo, tunay na Diyos din yan. Ang Espiritu Santo. Naging tatlo ba ang Diyos? Hindi. These three are one. Sabi ng banal na kasulatan. Magkakasama silang tatlo sa langit. Saan sila? Wala naman dito sila sa lupa. Sa langit sila. Nagkakasama-sama. Yung tatlo, iisa yun. Yun ang kabuuan. Pag-aralan nyo na lang yung Elohim, mga kaibigan at mga kapatid. Bueno, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana ay patnubayan po kayo ng Panginoon. Patnubayan po sana kayo ng Panginoon. Na ang Ama isugo niya sa inyo yung kanyang Espiritu Santo para kayo turuan niya, mapatnubayan niya kayo, maunawa po ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa iisang Diyos o kaisaan ng Ama. Ang Diyos ay iisa. Ang Ama. Ngunit siya ay may berbo at may espiritu. Huwag niyong alisin yung bumubuo na yun sa Diyos, sangkap niya yun. Bahagi ng Diyos. Bahagi ng kadyosan yung berbo
at yung Espiritu Santo. Bahagi ng Diyos yung kanyang berbo at yung kanyang Espiritu. Kaya sana po ay maintindihan po ninyo at makilala ng lubusan kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos at ang kanyang pagka-Diyos. Maraming salamat po. At yung kanyang kaisaan bilang isa ay maunawa po ninyo. Nasabi nyo, isa lang ang Diyos. Hindi nyo naman maintindihan kung paano siya naging isa. Yung iba, ginagawa nilang kaya naging isa si Jesucristo na daw yung Ama, siya pa rin yung Espiritu Santo. Yung iba naman, inalis yung pagka-Diyos ni Kristo, inalis yung pagka-Diyos ng Espiritu Santo, ang Ama na lang, ang Diyos. Labag pong lahat ng ito sa katotohanan ng itinuturo ng banal na kasulatan. Ang Diyos po ay iisa lang yung Ama. Yung Ama, iisa yun. Sa kanyang pagka-Diyos, meron siyang berbo bilang isang Diyos, meron siyang berbo at Espiritu Santo. Ang tao po ay mayroong espiritu at may kaluluwa at katawan. Iisa yan. Pero dun sa tatlo na nagsasama-sama sa langit, ang Ama, ang berbo at ang Espiritu Santo, tatlo pero iisa. Pero iba ang Ama sa Anak at sa Espiritu Santo. Iba naman ang Panginoong Jesucristo o yung Anak sa Ama at sa Espiritu Santo. Iba naman ang Espiritu Santo sa Ama at sa Anak na berbo ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo yung berbo ng Diyos, yung Anak ng Diyos. Bueno, sana po ay naunawaan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ito po si kapatid na Ismael Arceo, ministro ng Ebanghelyo ni Kristo, executive minister po ng tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa kasalukuyan. Sana po ay mapakinabangan po ninyo ang Bible exposition na ito na aking ginanap sa araw na ito tungkol sa iisang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.